Hello my dear Leo! Kumusta naman my dear ang ating buhay-buhay mga my dear Leo? Kumusta? And thank you so much sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga upload mga my dear Leo. So my dear, welcome sa ating March 16 hanggang March 22, 2025 reading. Okay, so mag-weekly muna tayo ngayon mga my dear. So, reminder mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear Leo, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. 8 cards in total my dear ang ating ilalatag sa ating table o ilalabas natin na baraha my dear sa ating table, plus yung hidden message or yung bottom deck of the card. Lahat ng card my dear ay hindi na related, hindi kagaya ng mga first upload ko na they are related, maliban na lang my dear pag sinabi ng intuition ko na somehow like yung combination nila or yung energy nila is parang merong something or merong spark. Pero so far, we will be reading, my dear, yung bawat card individually. Okay? So let's go na tayo mga my dear Leo. This is going to be your March 16 hanggang March 22, 2025 general reading mga my dear Leo. Let's start your reading. My dear Leo, okay, dalawang card, okay? So, ang first card natin, my dear, is the Three of Pentacles, okay? So, nakukuha ko sa card na to based on the energy ng Three of Pentacles na parang sa week na to, my dear, maraming, or sabihin natin may mga tao or may mga energy, my dear, na parang pinupuna ka or pinapansin ka, my dear, okay? Pinapansin or parang may napapansin, especially my dear sa mga ginagawa mo, okay, sa trabaho, sa mga moves na gagawin mo, sa mga decision making na gagawin mo my dear Leo. Nakukuha ko dito my dear na parang may mga tao na pinapansin ka or may mga energy my dear na pinapansin ka, pinupuna ka, or sabihin na natin pinakikialaman ka my dear sa mga bagay na ginagawa mo. Posible din my dear Leo na baka hindi masaya or hindi contented, okay? Hindi contented, 'di ba? Hindi kontento pala sa sa mga ginagawa mo. Okay? Kunyari nagkatrabaho ka, naglilinis ka, or meron kang inaayos diyan, may nakikialam. May pinapaulit sa'yo. Okay? Like sa work, tapos na lahat-lahat, ayan na, tapos sabihin, ay hindi ko gusto to. Parang ganon. Okay? Meron ako nakukuha ng mga excuse me po, meron ako mga nakukuha na mga parang mga pakialamera na energy, okay, yun ang nakukuha ko dito. Nagre-react ka naman, okay, ano naman yung energy mo, my dear, you are in a, ibig sabihin, pinaglalaban mo naman yung sarili mo, okay. Next energy is the energy of the Hierophant, okay? Sa energy ng Hierophant, posible din, my dear, na baka meron kang kakausapin na tao na medyo may katungkulan, okay? Baka this is your boss, o kaya baka ito to. Kasi ito medyo mataas yung energy niya. This is the Hierophant na energy, konektado sa energy ng spiritual. Pero nakukuha ko dito sa Hierophant na parang may pag-uusap, okay? Baka kakausapin ka ng medyo mataas. Posibleng this is your boss, this is your amo, somebody na medyo mataas. Okay, sa combination ng dalawang card na to, nakukuha ko rin na meron ding mga, if you are actually in a relationship, nakukuha ko rin, my dear, na parang meron mga pag-uusap sa loob ng relationship at yung conversation is parang tumatakbo, my dear, sa usapin ng pera. Okay, so let's go tayo, my dear, sa ating next card. Next card mo, my dear, is
The Eight of Cups. Okay. So, sa energy ng Eight of Cups, my dear, ito ay pagtalikod, my dear, sa mga emotional na bagay-bagay. Okay, so ang nakukuha ko dito, my dear, sabi ko nga sa'yo kanina dun sa first card natin, my dear, lumalaban ka naman. Kung example, my dear, meron mga tao na parang pinupuna ka, nakikialam sa buhay mo, or something, lumalaban ka naman. And, nakukuha ko dito, my dear, sa Eight of Cups, yung parang wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear. So, posible, my dear Leo, na kasabay nung may mga energy na parang pinapakialaman ka or pinupuna ka or ang daming nasasabi tungkol sa'yo. Kasabay din nung energy na merong mga conversation or merong mga usap na nangyayari. I think nakukuha ko dito, my dear, na energy. Ito yung parang palaban na energy mo rin. Okay? Palaban na energy mo rin na parang, okay, hindi mo ako gusto, 'di ba? Hindi din naman kita gusto. Parang ganoon na nakukuha ko dito na energy. Kasi kung meron man tension, my dear Leo, na mangyayari dito sa dalawang card na to, meron man mga usap or meron man mga tension, I can feel na kaagad ka makaka-move on sa energy ng Eight of Cups. Kasi hindi ka masyadong konektado sa kung ano yung pinaglalaban ng tao na yun. For example, Leo, bakit walang creamer to? Bakit walang asukal to? Yung mga ganon. I'm just setting an example. Or, Leo, bakit ganito? Dito mo nilagay ito. I think, my dear, magbo-voice out ka, sasabihin mo yung point mo kung bakit ganon yung nangyari. And at the same time, parang hindi ka, kung ano man yung pinaglalaban ng tao na yun, parang hindi ka masyadong konektado sa energy ng Eight of Cups, my dear. You are not actually apektado na kung ano yung pinaglalaban ng tao na yun. Okay? Parang ganon. Hindi ka apektado. Okay? Kung meron din mga hindi pagkakaunawaan, away, I think, my dear, agad ka talagang makaka-recover from this energy. Okay, let's go tayo, my dear. Next card. We have here the Seven of Pentacles, okay? So, hindi ka naman bothered, my dear, okay? Yes, I can confirm na ito yung mga negative energy to the point na nakikialam sa buhay mo, to the point na kailangan mo pang kausapin para itama kung ano yung mga bagay na dapat itama, or may sabi ko may issue na may kinalaman sa pera, pero I can feel for some of you na hindi kayo masyadong apektado talaga nito, okay? Hindi kayo talaga apektado nitong energy na to. Sa paglabas, my dear, ng Seven of Pentacles, nakukuha ko dito na you are still looking forward talaga, my dear, lalo na sa usapin ng pinansyal. Kung makikita mo dito, ikaw to, and ang dami mo sigurong goal, ang dami mong ini-expect, ang dami mong gustong mangyari, and that's a confirmation, my dear Leo, kung bakit parang meron ka ditong kinakausap, lalo na sabi ko sa loob ng relationship, baka merong wrong spending yung partner mo sa usapin ng pera, and sinusubukan mo siyang i-correct. And at the same time, kung may kinalaman mo to sa work, may kinalaman man sa and merong mga tension na nangyayari, hindi ka masyadong apektado talaga, my dear, kasi hindi naman talaga siya kasali sa original na goal mo. Ang pinaka-original na energy or yung pinaka-point, my dear, ng energy so far dito sa reading na to is, yung sa'yo kasi is mangyari yung mga bagay na gusto mong mangyari. So, sa March 16 hanggang March 22, may mga tao na makikialam, may mga issue na ganito, ganyan, pero agad ka makaka-move on doon sa mga issue na yun, doon sa mga tension na yun. Okay? Kasi meron kang goal dito sa energy ng Seven of Pentacles. Okay? Next energy tayo, my dear. Next energy, mga my dear, we have here the energy of the Page of Wands. Okay, bigla akong hinila ng energy na nasa table, my dear. Ang energy kasi ng page is something na parang meron kang uumpisahan or baka meron kang binabalak na umpisahan. For some of you, my dear, ang 16 hanggang 22 ng March is an energy din, my dear, na baka makapag-decide ka na, okay, hindi nyo gusto yung service ko, hindi mo gusto yung ginagawa ko, so therefore, aalis ako. Okay, maghahanap ako ng ibang lugar or ng ibang tao na makaka-appreciate ng service na ginagawa ko. Kung makikita mo dito si Paige, talagang bihis na bihis siya and then ready talaga siya, my dear, na mag-start ng something. So,
16 hanggang 22 mga my dear ng March, there's a tendency my dear na maipush ka rin my dear nitong sitwasyon or nitong parang tensyon na nasagap ko nga kanina na may kinalaman nga doon sa pakikialam or pagtatama ng mga bagay na ginagawa ng isang tao na parang okay, baka hindi ito yung hindi ito yung value ko bilang isang tao. Okay? Parang ganon. Kumbaga, hindi nyo pinapahalagan yung effort ko, yung trabaho ko, ang dami nyo nasasabi, ang dami nyo ganito, ang dami nyo ganyan. Ikaw, or sa ibang energy naman, ikaw naman, hindi ka marunong humawak ng pera, ilang beses na kita ginanito, ilang beses na kita ginanyan, pero ganun pa rin, same rotation pa rin. So, therefore, baka yung energy ng 8 of Cups dito is nangangahulugan din, my dear, na baka tatalikod ka doon sa issue na yon. Sabi ko nga sa iyo kanina, my dear, yung energy mo is hindi ka masyadong apektado or parang hindi ka masyadong attached. Madali kang makaka-move on, madali kang makaka-recover. Focus ka talaga doon sa goal mo. So, baka yung iba sa inyo, my dear, sa energy ng Page of Wands is baka this is the time 16 hanggang 22 na magde-decide ka na, teka, baka maghahanap na ako ng ibang work or baka maghahanap na ako ng ibang asawa. O, di ba yung mga ganun na energy, my dear, okay? So, tingnan natin. Next na energy, my dear, is energy ng King of Pentacles. Mamaya na yung that card. The King of Pentacles and King of Pentacles lang pala. Naghahanap ako ng makakasama niya. Sinasama ko yung death card, tinatabi ko siya, my dear. Kung pagsasamahin natin tong dalawa, my dear, ito ang katapusan ni King of Pentacles. Okay? So, hindi ito maganda. Kasi, sabi ko nga, meron kang kakausapin over here, dito. So, kung meron mga tao talaga, my dear, na talagang bumabagabag talaga sa'yo or talagang ginugulo ka talaga, this is a confirmation, my dear, na ika-cut off mo talaga siya. As in, ika-cut off mo siya, tatanggalin mo talaga siya sa buhay mo. Ayan. Kung i-combine naman natin siya sa page, kung ano itong umpisan mo is may kinalaman sa pagiging stable. So, dito, my dear Leo, nakukuha ko talaga, of course, that card may kinalaman sa ending. Kung i-connect natin dun sa 8 of Cups, pagtalikod, my dear. So, parang ito yung energy na paulit-ulit na lang tayo sa ganito. Diba? Hindi ka naman nakikinig. Yung mga ganun na energy, something na parang repeated siya, my dear Leo. Yung ayaw mo na. Paulit-ulit na lang parang ganon. Kumbaga parang kung sa work, ibinigay ko naman yung best ko, ginawa ko naman yung tama, pero ang dami mong complain. Wala na akong ginawang tama. Sa relationship, lagi na lang natin pinag-aawayan to. Paulit-ulit na lang. So, meron kang energy ng death card. Ito, my dear, yung typical na parang most of you siguro, my dear Leo, makakapag-decide kayo 16 hanggang 22, my dear, na tama na to. Tama na. Okay? Ayoko na. Okay? Ayoko na. And last card tayo, mga my dear Leo, is the energy of the Ace of Sword. Okay? Change na may kinalaman sa usapin ng pera. Okay? So, mga my dear Leo, the Queen of Cups. Ayan. Understanding. Ayan, my dear. So, mamaya na itong hidden message. Nakukuha ko dito, my dear Leo, na ang init. Naglalapot ako. Saglit lang. Kasi bawal mag-electric fan. Okay. So, mga my dear, nakukuha ko dito, my dear, na something, actually, more on money ang nakukuha ko, my dear. More on pera siya. Something na parang nakaka-block sa usapin ng pera, ang babaguhin mo, my dear, 16 hanggang 22. Okay? Babaguhin mo. Kung may involved na tao, matatamaan siya. Okay? Kunyari may tao na pasaway or may energy na pasaway, paulit-ulit na senaryo, mga tao na puro complain, puro reklamo na lang, hindi nakokontento sa kung ano yung binibigay mo, anong service. And sa energy ng Queen of Cups bilang hidden message, my dear, you are a very understanding na energy. Okay? Very understanding ka, my dear. Kahit minsan yung mga tao na iniintindi mo, yung mga energy na iniintindi mo talaga is nagkakos na rin minsan talaga ng damage sa'yo, nagkakos na rin talaga ng kalungkutan sa'yo, stress sa'yo. Pero iba, my dear, yung energy ng 16 hanggang 22. Sa energy ng Ace of Swords dito, my dear,
ayaw mo na nitong mga distraction na to, ayaw mo na nitong mga pagtrato sa'yo, my dear, na mali, okay? So, i-correct mo siya, my dear. Uulitin ko mga my dear, baka this is also the time, my dear, na baka makakagawa ka ng desisyon na umalis, lumipat, putulin na talaga yung connection at all, kasi nga, wala siyang nagiging magandang effect sa'yo, okay? So, my dear Leo, yan ang reading mo para sa yung 16 hanggang 22 of March. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.